Sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang ipagpaliban muna ang BARM elections na dapat sana ay kasabay ng midterm elections sa Mayo. Kung isa sa batas, ang Pangulo ang magtatalaga ng mga uupo sa kasalukuyang caretaker government ng rehiyon habang wala itong parliament. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi muna sinimula ng Commission on Elections sa pag-iimprenta ng mga balota para sa una sanang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dapat kasabayan ng midterm elections sa May 12. Pero sinertipikahang urgent ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang ipagpaliban ang BARM elections. Sabi ng palasyo, naniniwala ang Pangulo na sa pagpapaliban ng BARM elections ay mas matututukan ng Bangsamoro Transitional Government ang pagsasaayos ng governance structure nito. Kung sakali mapopospone ng Bangsamoro and parliamentary election, mag-o-open ba muli tayo ng filing ng certificates of candidacy? Kasi kung hindi, okay na yung listahan na meron tayo. Pasado na sa second reading sa Senado ang panukala nitong iurong ang BARM election sa Oktubre. Ang mga kasunod naman ayon sa bill, isasabay sa mga susunod na national and local elections. Bukod sa dagdag seguridad, kundi kasabay sa eleksyon, nabanggit ang pagkalas ng sulu sa BARM. Kailangan nila para mag-refocus ng security forces doon sa BARM area. Pangalawa, para mabigyan din ng sapat na panahon ng BTA kung sakasakali, kung pagpapasyahan nila, na i-reallocate yung 7 seats na dapat nasa Sulu na nawala bungsod ng Supreme Court decision. Sa panukala namang ipinasa ng Kamara, iuurong ang BARM elections sa susunod na taon at kada 3 taon naman ang susunod na BARM elections. Si Pangulong Bongbong Marcos muna mag-a-appoint sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na hanggang June 30 lang sana ang termino at papalitan sana ng ihahalal na BARM Parliament. Bago nito'y napospone na ang dapat sana'y BARM elections noong 2022 dahil sa COVID pandemic. Kaya in-extend lang ang termino ng kasalukuyang BTA na appointed ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa COMELEC, maraming kailangang ayusin sa mga posisyon sa parliamentary matapos matanggal ang sulu sa BARM. Isa kasi sa kinukonsider na bigyan ng parliamentary district doon sa 7 na kukuhanan sa original na nakalagay dapat sa Sulu ay ang SGA. So meron silang probinsya o wala, in the meantime, bibigyan na kagad sila ng parliamentary district nila na isa. So kung magkakaganon ay kinakailangan baguhin namin yung mismong BARM ballot sa parliament patungkol sa SGA. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.